ta sa ato recording and then let's continue. Kaya ato ra magyapon na may isgutan ang mga concept. Unang permintin ako gina-remind always nga unsa ba gid ang kinahanglan sa tao? Kwarta. Mingon ka nga, tinuod bitaw, kwarta man gid ang gikinahanglan sa tao. Actually, sakto gid kay si Solomon. Punta na siya ang Dios. Unsa imong gusto? Kung ikaw pangutanon sa Dios unsa imong gusto, siyempre kato imong gusto. Pero ang gitubag ni Solomon sa ato ang Dios is tagay ko wisdom. Tagay ko wisdom. So, kato nga time sa una, pwede pa pangayoon ni Solomon ang wisdom. Okay? And then automatically gihatag sa Dios siya. Motong nahimo siyang maalam kay nga tao. Nga ang uban nga mga tao di makahuna-huna ba? Unsang naa siyang mind nga murag kung naaman ta diri nga step, tuwa na siya sa unahan daan, nagatang na siya sa ato. Murag something ana gani. Labaw na kay siya. Sa karon nga time dili inguna na ang wisdom magihatag sa atong Dios. Ang wisdom sa atong Dios tinuod na dinhi sa pulong sa Dios. Pero dili siya something nga pangayoon nimo automatic na aday mo tanan. Pangayoon nimo pero unsa man ang sistema, makuha nimo siya gradually. Hinay-hinay. Yes sir, nagsugod na. Una nga sa unsang pamagi nimo makuha ang wisdom sa Dios? Tuon gyud. Okay? So, lami man unta kay nga pangayoon lang nato sa atong Dios, ihatag sa atong Dios, pero sa unsang pamagi niya gihatag? Tuon. Kung di man siya makaya og tuon kay wa man kay teacher, ikaw gyud mismo magtuon. Kung di po nimo makaya kay di pa man ka ready magtuon sa magkulingon sama sa usa ka bata, magbasa siya og libro para sa unsa di mo siya kasabot. So, kinahanglan sa guide. Atong Dios faithful siya nga mo provide niya na mo nang iyang ihatag ang wisdom. Sa unsang pamagi niya ihatag? Pulong sa Dios o ang teacher nga mo guide sa imo niya na, or a book nga mo guide sa imo niya na. As a result, na develop diya sa imo ang wisdom. So asa ang wisdom? Atong ginatan-aw. Unsa nga itong wisdom, maming? Unsa nga itong wisdom karon nga atong ginatawag? Ang wisdom nga atong ginatanaw karon dunay duha ka area. Now, that's all si nature. Ang wisdom nga atong itanan dunay siya conscious launching pad o na siya subconscious launching pad. Mo na siya ang wisdom. Okay? Ang application sa kamatuoran. Ug mo man na sa atong ginasgutan diri. Okay? Di ba? Bago lang, di ba? Life situation, application of truth, that's wisdom. Okay? If you don't have the truth, then you cannot apply the truth. O atong istoryan ganiya, ignorance of Bible doctrine, knowing the truth, doing the truth, di ba? Knowing the truth is the accumulation of wisdom. And DTT is the application of wisdom. So gitawag nato na siya launching pad. Okay? Ug mo nang nahatag kang Solomon. Ang nakalami lang kay Solomon during the time in the Old Testament is gihatag siya sa Dios buo. Solomon, mo ni sa imuhang gikinahanglan for the whole of your lifetime. Mao ni siya. Sa ato do you think na save si Solomon sa iyang pagkadawat niya nga wisdom? For so many times, yes. Okay? But di nato kalimtan nga si Solomon also has si nature. Bisag doon na siya wisdom, he can still override the wisdom using his tendency to do sin. Moto nangasawa siya pila ka asawa? Pintinagana. Okay? Pintinagana. And as a result, the gitawag nato the kingdom was divided. Diba? As a result, di ba na? Okay? So it doesn't mean nga you have the wisdom, it doesn't automatically mean nga ang tanan nimo buhaton tama. Okay? Nga naman, gikinahanglan pa nimo i-apply. Bisag naa ka niya na i-apply nimo. Pero kung gamiton nimo imong sin nature as a result, because you failed to apply the truth, it would result you self-induced misery. Right? Self-induced misery. Warning discipline, intensified misery, and ultimately the sin unto death. So unsa ra man na siya? Ignorance of Bible doctrine,
failed to understand. Why? Unsa may reason nga nung ma-fail man ka og understand? Does it mean nga ang teacher di ka balo ma-explain? Maybe. Maybe, I mean, yes, maybe. Second, you fail to understand nga naman. Your mind is not ready to understand. You really don't like the truth. Mo na siyang reason. Number 3 pod nga reason nga nung na-fail ka og understand is that so ito number 1, dili maayo ang teacher nga human teacher nga imong naabtan. Number 2, dili ready imong mind. Number 3, unsa man? Tungod kay katong time nga supposed to be ma-ready ang imong mind para sa pagpaminaw. Okay? Nagliwaliw imong mind sa ubang mga butang. Wala gid ka na focus. You fail to focus yourself sa study. It's somewhere else. Kung asa man nadapit imong mind karon. Okay? So that's a failure of understanding. And also, katong time nga gikan sa pagkabata hangtod sa time nga supposed to be moabot ka og high school or siguro makaabot pa kag college, wala nimo gibuhat. Okay? Imong gialaw imong kaugalingon nga magdako ka nga wala kay gieskwelahan. Bisa na lang gani pagtuon na lang og proper English, di pagid ka kasabot. Okay? Bisag gamay na lang gid kay nga English grammar, di pagid ka kasabot. Okay? Why do you think? I mean, other times nga doon natin nakauban diri sa balay dati. Dili lang liwaliw iyang mind, lisod pagid siya magsabot. Okay? Mo nang siguro sa pila ka tuig nga naguban ta niya bisang kun doon naman siya natun-an pero gamay ra gyud. Nga naman, because ang iyang mind is dili siya ready para sa pagdawat og mga kanibang doon naman gyud mga concept nga gikinahanglan gyud ka magunahuna. Mo ni siya always nako nga ginaingon sa inyo og bisan gani kaning naa diri sa online karon, sige ta og padayon og to no, pero wala tay recording. Pero na recording sa Pikas. Okay, so kini nga pagtuon is dili ni sa sama sa ubang pagtuon nga pwede ka lang maglingkod diha ug pahumanon nimo nga oras. Gikinahanglan nimo mulingkod, attentive, focus sa study, ready ang mind tungod kay dunay mga dunay mga concept nga atong ginasgutan diri nga gikinahanglan gyud. Okay? Gikinahanglan amo ka? Okay. Gikinahanglan gyud nga mahimo kang makasabot. Kung di ka makasabot, ayaw kalimti ang word, ayaw kalimti ang concept, ibutang siya sa daplin, later on mo connect ra na siya sa uban. Okay? Wala ko nagaingon sa inyo nga the first time madunggan ninyo ni makuha ninyo dayon. Okay? For how many times kani siya nga mga concept, it's going over and over and over again. Okay? Pero unsa man ni siya nga mga butang? Dako kay ni siya importansya tungod kay ang mental attitude sa usa ka tawo mo'y pinakadako kaayo nga rason nganong ang tao naga-fail siya sa iyang kinabuhi ining kalibutan. Nasa mental attitude. Okay? Nasa mind. Okay? Ang kwarta para sa iya nga 1 million o 1,000 way diferensya. Kung imong mental attitude is sipyat. Ang imong properties mapila man na siya ka condominium, mapila man na siya ka hektarya, mapila man na siya ka sakyanan, mapila man na siya ka sa tawag na ka million diya sa bangko or gold deposit. If the mentality or the mental attitude is problematic, mawala ra na siya. Okay? Mawala ra na siya. But a person with a strong mental attitude, okay? Asa nagabase ang mental attitude? Doctrine. Okay? Money is not a problem para siya. Money can be gained later on. I'm talking about a believer who does not believe God. A person who does not believe God, not a believer. Okay? Kung ang unbeliever gani, nakaingon sila, luoy magugita kay mga believers man ta, mga Christians mong gunta mo nang pobreta, no? Ikabubuton magina sa Dios nga mga Kristiyanon pobre maluluyon. Dili na sa tinuod. Kay ngano man, if you have a God who provides everything, nganong iyang i-provide ang mga unbelievers na noon? Nganong mudato naman una sila nga mga tao? Nganong ang ilang kinabuhi noon mas kanabang mayon ka hayahay man kaysa sa mga believers nga sige simba. Nga mayon ka
Sila manggod kay wa man na sila nagasimba. Sila manggod kay wa man na sila pakialam. No, dili ka maka-judge ni anak kay dunag yung mga unbelievers nga ang ilahang kinabuhi bisan wala sila nagasimba, bisag wala sila nagatuo og Dios, pero ingon nila magnegosyo ko og tarong o gamiton ako ang kwarta properly. Ang akong income nga 200, 100 akong gastuhon, 100 akong i-save. And it's strong mental attitude. Dili ko pwede mo labaw sa akong income. Do you think na siya ma-save at the end of the month? The answer is yes. Discipline, strong mental attitude. Unbelievers na sila. But how about a believer? Agnihon lang gani sa pastor nga ihatag na tanan imong kabtangan, hatag po niya tanan kabtangan, not thinking. The mental attitude is already failure. Okay? So muna isa akong gina-challenge sa inyo, be alert. Be aware of everything na nasa inyong atubangan and try to communicate God and the situation nga naka sa atubangan. Unsa man ni siya, Lord? Okay? And I can move po na siya ang isa kasipyat. The old sin nature does not want to think more. Di gid siya ganahan magunahuna. The old man does not want to think kanabang sa tawag na kuti-kutihan. Dili siya gusto ana. Gusto niya easy go lucky. Woo, flowing in the wind, something like that. Okay? And most of the time, mo ni sila mga believers who are always telling God, Lord, grabe na gid kay akong pangalagad sa imo, Lord, ba, pero naglisod jud ko, Lord, pero sige lang, Lord, para sa imo ang kaymayaan. And God said, no, actually you're suffering now in an intensified misery right now. Isa na lang ka step, you will be going to sin unto death. Wa pag yun ka nakabantay. Nagsugod kag self-induced misery. Wa ka kabantay. Gitagaan na takagwan ng discipline. Wa ka kabantay. Karon right now, nagayon ka, Lord, grabe na gid akong kalisod. Pero sige lang, Lord, mununot jud ko sa imo, mununot jud ko diha sa imong kuan. Mga padayon gyapon ko pangalagad, Lord, pero nanaday sa diri. Isa na lang ka step. Sin unto death. And God said, di kita ka mapuslan. You're always emoting, crying over me over and over again. Every kadlawon, magpray ka sa kuha, you will cry over me. You don't have to cry. Pwede ka mo cry if you understand first. Unsa kay ito yung result sa emotion? The thought, the respect of God's plan sa imong kinabuhi, emotion comes next. Okay? Pwede mo ka mo ilak. There are times, no, when I understand the things na nagahitabo and then nag-communicate sa Dios, there were times nga matulog gid ang luha. Understanding kung unsa gid sa kamayo nga Dios, dili gid siya masipyat. Nya makahanahon ka kung ako ning gibuhat sa akong kaugalingong pamaagi, Lord, unsa ka kada kong sipyat, no? May lang gani kay naa ka o naga-guide ka. Nagani usahay nga pag abot nimo dito sa sitwasyon wa ka kahibaw unsa gyud pero imo ang gibuhat unsay tama ra ni resulta siya og unsa. Wa kay daghang gibuhat, imo ra gyud gibuhat katong imong makaya, katong tama lang gyud nga nasabtan nimo sa imong understanding nga mo ni siya ang tama nga buhaton for this life situation. Pag-abot sa tumoy na realize nimo nga unsa, ni resulta siya og maayo. And you will say, Lord, unsa ra man ta akong gibuhat gamay kayo. Ang resulta dako kayo. Mga butang nga di nimo sa tawag na. Di nimo ma-calculate. Pero di ito, unsa ray gi-require sa Dios sa imo? I-apply lang ang kamaturan. Siya na ang bahala sa rest. Okay? Siya na ang bahala sa sunod. So muna siya to ang always nga gina-remind that every life situation duna gina siya ay unsa? Result. Nganong gi-allow siya sa aton Dios. Unsa gitong ingon last time atong dili last time, last Friday or last Thursday atong gitun-an. That all things work together for good. Now, the all things means the bad things and the good things together for good. Okay? Pero para kang kinsa? To them that love God. Okay? Kinsa man ang nagahigugma sa Dios? The thought, the respect, emotion. The thought and the respect. The thought, you understand Bible doctrine. God's purpose and plan sa imong kinabuhi is for you to become exactly like Christ. If necessary, pressure will happen sa imong kinabuhi. Pressure? Unsa man pressure? Okay? Problem?
life situation, no food, no unsa man, there will be pressure. Nga naman, dili lang sakit, bisag simple nga problema. Okay? Like, a threat sa imong kinabuhi, for example. Somebody wants to kill you, for example. It's a threat. It's a pressure sa imong kinabuhi. And would you think nga kana siya nga life situation, dili siya possible sa imo to apply truth? Naa gyud na siya diha. Okay? Are you threatened? Karon kay gi-threat man ka, patyon ka sa tao. Are you threatened? Nahadlok ba ka? And if you say, Lord, well, the old man says, hadlok siya matay, but if mamatay ko karon, then that's it. Diba? Unsay gi text. Ayaw lang og pakita kay basin niya og unsa man. Basin high blood kay sa karon niya ay pakita kay basin niya og unsa iya mabuhat, unsa ba na dia. Okay? So ay pakita. Is there any problem for that? No. Is that cowardice? The old man says, dili ko bayot, di ko hadlukan. Moadto ko dito, sugaton ako na siya o ako siya kumprontahon. Musuko man kas ko, sa problema nimo. Ha? Wala man ta nagatanaw sa imuhang pagkatao. Nagtanaw ka sa unsa? Unsay tinuod? Pero pwede ba gyud, di ba? Kung imo yung i-prove nga isog gyud ka nga kunuhay ka. But it's not something nga hadlo ka nga nung wa ka magpakita. Kung unsay tama ana nga time mo na siyang buhata. So it will result to what? Blessing in time and rewards in eternity. Unsa ra may gibuhat? You apply doctrine. Okay? Pero kung na-threat ka o nahadlok gyud tinuod ka and you fear for your life, that's sin. That's worry, right? And that is sin. Okay? So you don't have to worry about ini nga mga butang. Kinsa nagahold sa kinabuhi, it's God. Kinsa ang mukuha niya na, it's Him. Kung gamiton man niyang ubang tao para kuhaon na niya ang kinabuhi sa imuha, so be it. Okay? Continue. Again, so nasabtan na nato ni, if life situation comes sa imong kinabuhi and you fail to apply truth, a level of misery and discipline will happen sa imong kinabuhi. Levels of misery and disciplines will happen. Okay? The self-induced misery, a warning discipline, intensified misery, and ultimately a sin unto death will happen sa usa ka believer. But if a believer applies truth in the life situation, wala siya na fail. He knows the truth, and in his launching pad gi-apply niya ang kamaturan. Before kita moadto nganong na-apply niya ang kamaturan, we will talk about how is it nga ang usa ka believer ma-apply man niya ang kamaturan. Okay? On the other side, life situation comes sa imong kinabuhi. Okay? Now, sa unsang pamaagi nga ang usa ka believer ma-overcome niya ang life situation? Number 1, because of the fact nga he has a positive mental attitude towards doctrine. The one to want the truth. That's positive volition towards Bible doctrine. Okay? That's number 1. Nganong na-overcome niya ang life situation, wala siya na-fail. Na-apply niya ang kamaturan because number 1, interesado siya sa pulong sa Dios. Number 2, okay? Tungod kay interesado siya sa pulong sa Dios and gisigurado niya iyang kinabuhi, no? Always to be clean before God. That is number 1. Because he understands nga ang the only way that the Holy Spirit can confirm truth diya sa iyang kinabuhi, he makes himself always in this situation, being clean before God, yielded to God the Holy Spirit, and positive to Bible doctrine. That's number 1. Because if you are not clean and you are not positive, if you are clean and you are not positive, still walay mahitabo sa imo. If you are positive with Bible doctrine and you are not clean, walay mahitabo sa imo. So nganong ibutan nato siya sa number 1? Because this is so tawag ini, mura siya og itlog nga
how can I explain sa mo? Dili siya mahimong tubig kung wala siya hydrogen o oxygen, something ana. Okay? Di ba? Dili siya mahimong tubig kung wala siya isa ka molecule sa hydrogen ug duha ka oxygen nga molecule. Nahimo siyang water. Mo ni siya. If you are clean, dili ka positive sa Bible doctrine, it cannot be. Positive ka Bible doctrine and you don't know how to be clean before God, wala gyapon result. Okay? These two must be there. Clean before God using 1 John 1:9 and positive the Bible doctrine. Okay? The one to one the truth. Number 2. Okay? Humility. Other terms gitawag nila og teachability. You are teachable. Okay? Of course, kung nana kay positive the Bible doctrine, humility is mo resulta na siya og humility because you want to be taught. Okay? So kinahanglan ka magpailawom sa imuhang pastor teacher, whoever he is. Okay? That's why gi-remind ni Apostle Paul si Timothy, study to show yourself approved unto God. Aron di ka kinahanglan maulaw. Okay? And let them come into humility so that they can be taught. Matudluan sila sa Bible doctrine. Okay? Humility does not talk about who is elder or not in terms of age. Humility talks about would you want to be taught by somebody? Gusto ba ka nga matudluan ka? O kung dili. If you don't want to, then fine. Okay? You don't have humility, you cannot apply faith sa imuhang gitunan. Okay? The third requirement aron ang life situation ma-overcome nimo is kung unsa man imo natunan. Now that you have been taught, na kada naglingkod, nagapaminaw. Okay? It would result faith diya sa imong kagalingon. There is truth, you apply faith niya ang kamaturang gitunan. Mura ba og okay, you're now sitting down, nana ka sa lamisa, nana ang pagkaon diha, the only thing you can do is to para maabot ng pagkaon na sa imong lawas, ihungit. Okay? Ihungit. And number 4, para sa mga dili makakita sa online, ako ibutan diri number 4. Okay? The alertness and the awareness. Unsa man na siya? Okay? Unsa man na siya? Alertness and awareness. Alertness means you're awake. Wide awake. Okay? Alertness happens to be nga unsa man imong kwan, imong mentality. Buhi, no? Active, okay? And alert. Okay? Nganong na may alertness o awareness? Kung dili ka alert, dili ka mahimong aware. Kung alert ka, pwede po ka mahimong dili aware. Okay? Alert ka lang pero dili ka aware. Okay? Kung dili siya aware nga unsa, doon na daytoy coming musi tawag na enemy diha sa tubangan, no? Mo gyapon, why pulos? So alertness and awareness is two nga mahitabo gyud supposed to be nga naa gyud siya. Unsa man ni sa karon ato pagtanaw? Here it is. Okay? You should be aware that your life, kung dunay life situation, dunay gusto ipakita ang atong Dios. Now that you have known the truth, gusto na ko ipakita sa imo that you still have in that launching pad, the subconscious and the conscious launching pad, you still have that old man thinking in that launching pad. Napa diha imuhang old man belief, napa diha imong old man rationally, napa diha imong old man emotion, napa diha. And God wants you to be alert and aware by the time life circumstances coming sa imong kinabuhi, ma-reveal ka ng old man nga thinking. Kung alert ka o aware ka, once nga na ang life situation, mugawas gani ang old man nga thinking diya sa imo,
old man function diya sa imo, ang old man nga logic nga naa diya sa imo, the belief nga naa diya sa imo, okay, or the emotion nga naa diya sa imo, you simply acknowledge that, Lord, I still have this kind of thinking sa akong mind, okay, but I am aware nga naa siya, and right now, Father, ikinahanglan siya unsaon to, unsaon ganin siya nga old man, put off, okay. The concept of putting on and putting off, i-put off siya, asa man siya ibalik? The old man, clothes, closet. Diya sa iyang old man, memory center. Unsa imo ipuli? The new man, thinking, nga unsa? Counterpart niya ng imong old man nga thinking dati. Okay? Clean before God, positive towards Bible doctrine, humility, you apply faith, it will go cycle down into your streams of consciousness. Muna siya last time itong i-draw, right? Remember? All that absolute truth goes into self-consciousness. Cycle dito sa imuhang human spirit, nga doon na ang Holy Spirit nagpuyo. Ubalik siya ngadto sa imong self-consciousness, you apply faith niya na nga kamaturan. Because if you don't apply faith, maunsa man na siya nga kamaturan, it will simply go back. Okay? Mahimo siyang null. Okay? No value. But if you apply faith, it will cycle down to your streams of consciousness in the memory center of the new man. Unsa na diha? Vocabulary. Unsa pa? Gitawag na to categories of truth. Number 3, the conscious compartment. Number 4, it's the clothes closet of the new man. So ang imuhang kamaturan nga nagpabilin pa diya sa closet, magunsa man na siya diya? Magamit ba siya? No. Gikinalan siya unsa? Ibutang diri sa launching pad, kaning closed closet ibutang sa launching pad. New man, it will primarily be first conscious compartment first. Life situation happens, you have the new man closed closet ready to be applied. Wisdom, right? Wisdom. We're talking about wisdom. Ha? Gihimo na to example si Solomon. Solomon has the wisdom but still fails. Why? Because it doesn't mean you have the wisdom. If you don't apply the wisdom into life situation, wisdom results nothing. And failure to apply truth results self-induced misery, warned discipline, intensified misery, and ultimately sin unto death. Pero kung conscious ang imong pag-apply, for the moment, life situation comes, and you have overcome the situation. Why? Okay? Because you are alert of the situation, nga naa siya, and you are aware of the old man thinking, nga naa din ha. You have removed the old man thinking back to its closed closet. Now, the new man thinking here, mo imong i-apply. As a result, blessing in time and rewards in eternity. Okay. Gwapo unta, pero saan man pag-apply? Okay. Unsa man pag-apply? There you go. Pila naman nato na bilhin nga time? Sila 11 minutes. Siguro ma-explain pa nako ni sa inyo unsa na nato pag-apply. Kadaghan ba ng suwat diha? Okay. There we go. Karon dili na to biyaan ang usa ka butang. Again. Kinsa ganin siya? The neutral soul. Kinsa ganin ning neutral soul? It's you. Okay? Unbeliever has neutral soul. Of course, it's potential para sila because wala sila laing pilian. But we are now believers who have a neutral soul who has the capacity to yield which either which of the two iyang pilian.
the Holy Spirit influence o the sin nature influence. This is a choice. Okay? Now, atong istoryahan karon is how to become alert and aware. Nainumdum mo atong time nga nag-istorya ko sa inyo that if there is life situation, do not put yourself into the situation. Asa magkadapit mo stay? Stay up. Higher that you can see the situation. Okay? That's looking and listening within. Nga ginatawag ni hinumdum mo kay Steve Ellis. Looking and listening within. Muna yung gigamit nga term. Looking and listening within? Yeah. How? Okay? Mo man siya ang problema. Do you know what is looking and listening within? Unsa man ang looking? Gatanaw ka, listening. Nya asa daw siya asa daw imong ginatanaw o ginapaminaw? Within. Within where? In your own mentality. Okay? In your own mentality. You will think about, hey, unsa man siya nga butang. But how can you look and listen within if you are within? You have to get out of yourself. Getting out of yourself, murag unsa naman ni, murag salida ni, murag kinumdum atong salida ni kanang ginadula ganin mo diri one time nga mura siya Aladdin, sa Prince of Persia nga doon na siya espada nga kung iyang pinduton ang lubot niya to, mura bag mabalik niya ang situation. Something ana, murag nigawas siya sa iyang lawas ug nagatanaw sa situation, unya mobalik siya sa iyang sulod ug iyang buhaton ang tama aron dili siya masipyat. It's somewhat like that. Okay? Ibutang niya ang kagalingon sa gawas ug tan-awon niya ang situation. Okay, here you are. Okay? Okay, ako ni hinggawas ko nagtanaw ko sa akong kagalingon ug ako siyang gitan-aw. Kung ako na siyang buhaton mo ni siya, unsay nasa akong mind. So nagatanaw ka sa imong kagalingon in a situation. Now, here for the moment, consciously lisod ni siya. Kapoy ni siya ug dugay ni siya nga process consciously. But kung nasanayan nimo ni siya over and over again, this will become a subconscious part sa imong situation, sa imong kinabuhi nga makaingon ka, di na nimo kinahanglan mo take og time to get out and see the situation. Kung ikaw buhaton nimo na siya, unsa may imong motivation? Unsa may nasa imong mind nga anong buhaton nimo na siya? Unsay reason? Okay? And you will say, ang reason ng good is money. Okay? Mura ba kag buang? Murag, no? But actually, dili ni siya buang. Okay? This is, sa eskwelahan, ganit naman sila, talking to myself. Nagan na siya sa eskwelahan. They want to talk themselves. What I want to be. Isulat nila sa ilang journal. Okay? What I would want to become. How to be like what I want. Nya butangan nila diha, okay, mo ni siya akong buhaton. This the same. Okay? This is the same. But the point there being is that, do you have the doctrine to see whether the situation nga imong ginatanaw o ang life situation o ang imong gitawag na to sa ito kanya intention, motivation, unsay motivation nganong imong buhaton ni siya do. Okay? Unsay motivation from the back, and the back of your mind, you said aron nga malipay ang akong papa. Muna iyang mind. You have the doctrine, right? You have the doctrine. Nigawas ka sa imong kagalingon og niyon ka, I see now the old man thinking. Unsa daw iyang hirungdan nganong iyang buhaton? Aron nga malipay iyang papa, malipay iyang uyab, malipay iyang mama, malipay ang iyang amigo. Okay? No, dili na siya tama nga motivation. Nga naman, kinsa di ay ang angay lipay sa imo. Okay? Before, ang imuhang focus is human relationship. Now that you understand that the ultimate judge sa imong kinabuhi is God, then you get out and say, mali na siya. Dili angay ang imuhang gibuhat para lang sa imuhang papa, mama, igsuon, manghod, amigo, uyab, kundili para na siya sa iya, Do all things unto the Lord. Okay?
Okay, now you get back to the situation and you say, I do this because of God. Because I want to apply the truth in a situation because it is Him whom I will face later on. Pero unsa imong gibuhat? You get out of yourself and see unsa ang motivation from within. Okay? Kinsang kagustuhan ang gisunod nimo. Okay? But if you don't have doctrine, even you get out of yourself without doctrine, unsa may imong buhaton? Can you filter the thinking? The motivation? No. Here it is. That is ang nakapait po niya ni mo ni. Kay most of the time, a believer is running on autopilot. He is not aware, he is not alert, that's autopilot. Okay? Muna siya ang result nga buhaton sa usa ka tawo ang usa ka butang without even thinking. And he will say, wa man ko kahibaw nga sa man to. Sala din ang wa ka kahibaw kung sa imong gibuhat. The answer is yes or no. Yes, because you are ignorant of the fact nga you are the boss of your own life. Okay? It may be no, not personal sin. Why? Tungod kay di man gid siya sala. But at the back of the mind, it is sin. Why? Because you failed to understand the correct motivation at the back of your mind. It may be good works, but God cannot accept. Why? Motivation is wrong. Okay? And Lord, mag-suffer day ko ni ato Lord tungod kay nagbuhat ko og insakto og tama. And God said, yes. Mo nang dili kayo masakyan sa kadaghanan. Nagbuhat sila og tama but they are suffering. Okay? Doing the right thing in the wrong way. Pagkapait, no? Pait good. Pait good. When I said to RJ, ingo kay RJ, you want to help them? Stay in a stable platform. Once nga stable na imong platform, pwede na ka mo bira. Pero kung pareha mo na nasa lunod, biraha sila. Tanaw na to kisa una malunod. Have you ever tried saving a person nga nalunod, nya imo siyang gi-save pareha mong lunod? Mga matay na mong duha. Wag mo resulta. So stay in a stable situation and now you can save them. It may take time. But the only thing you can have is to pray, Lord, unta inigabot sa time nga ready nako, na pa sila. And God is very gracious. God will really take that time nga i-prepare gyud ang tanang mga butang. And now that you're ready, you can help. So it's I mean, again, for 2 minutes. This is too great para sa atong mga pagtulunan, but mo ni siya akong i-challenge. Dili ni siya butang matun-an nato niya the first time madunggan nato, enough na siya. I will make it a point as we go and continue sa atong pagtuon, harder doctrine would come, but kini siya nga mga basics mo balik-balik ra ni siya over and over and over again. The first time I realized looking and listening within, right now biblically, in a biblical concept, I thought sa una, okay, nagatuog ko sa una nga akong ginabuhat sa akong kagalingon nga kana gani makikistorya ko sa akong kagalingon is buang man siguro ko. But no, dili day. Munang para makaingon ko nga dili ko buang, I realize nga kinahanglan nako makikistorya sa Dios nga bisag ako kaila. Okay? If you realize nga there were times na naghatag ko sa inyo story nga one day, one night, no, nagsandig ko sa usa ka bato og naghangad ko sa dako kayong takdol nga buwan. Yan yung kulod kung naaman ka diha, mo ni siya ang atong istoryahan. Nga naman, maulaw na ko mag-istorya sa kagalingon kay ako na basig buang gyud ko. Okay? Munang mas may na siguro nga makikistorya na lang ko dito. Okay? Para kuan ba? Kana bang na ako kay istorya gyud. Okay?
Balag mo yun sila nga di sila mutuog na Dios. Basta ako natuog kung burag na Dios. Okay? Balag okay la siya. Basta na ako kay istorya, dili na nang akong kaugalingon. Pero right now, challenge sa mo. Testingi. Okay? Istoryahan yung kaugalingon. And you will see old man thinking from within. Okay? Motivations from within. Logic from within. Nga makita ninyo, dili ni siya insakto. If all is for the glory of God, and if you realize that there is selfishness in that motivation that you have to confess it to God. Lord, I now acknowledge this is not good. Okay? The question is, i-confess nimo. Pag ani kay gibuhat, i-confess na dahil nimo? No. Wa ka nag-confess tungod kay na kay gibuhat. Nag-confess ka nga, na-acknowledge nimo, do na kay thinking, nga dili o yun sa iyang thinking. That's acknowledgement. That's homologeo. That's still confession, right? Have you done sin? No. But that's removal of old man thinking from the launching pad and apply truth or replace it with new man clothes closet. That's a process. Okay? Hindi na lang kumupadayon tungod kay it will be another topic next time because we are out of time really, 10:01. So let's go now sa ato ang closing prayer. Not unless kung doon na yung mga question. We will talk about autopilot next week and other concepts about old man, new man concept kung saan na ito sa pag-overcome. Applying this truth, it's well, di na lang siguro kumingon nga lami kayo, no? Paminaw lang mo o i-apply ni siya nga mabutang tanaw na to kung kamo mismo makaingon gwapo giday. Okay? Kaya mo yung ko sa inyo nga gwapo kayo ang kuan nya wa man mo kaadto gyapon, so di gyapon niyo ma-appreciate. It would be better nga okay, i-guide ta mo paadto dito and then pag-abot dito kamo na ingon gwapo dili. Okay? You should see it for yourself. Question, Rizzo? Di man kagkatulog diha? Ha? Okay, nagmata man na, atikon man na. Katakatawa pa diya. Okay, gikugos man siya. Okay, so let's close. Let us pray. Not unless kung may question, wala naman. Okay, let us pray. Father, thank you for this opportunity once again and a process of putting on and putting off, Father, dili ni siya ingon nga sayon nga mabutang. Tungod kay it would take time para kanamo amahan nga even a lifetime, Father, to consider every life situation and we should be alert and being aware sa mga circumstansya nga naghitabo sa mong kinabuhi amahan. And we should be aware and alert and aware even talking within ourselves unsa gyud ang motivations from every time nga among ginabuhat ang sa kabutang. And if we realize, Father, that there are selfishness in it, a motivation, Father, that only glorifies self, may it be, Father, that we have the courage to confess it to you, saying, Lord, this is not in line with Bible doctrine that I understand. This is not in line with the understanding this is for your glory and honor, and now it comes out nga ako ang glory and honor ang na-produce ini aman. So it be, Father, nga amo kining ma-relate diha kanimo, and that we would be able to remove it from out sa among launching pad, sa among application part sa among kinabuhi, so that, Father, mahimo usab kaming aware that if we don't have still the truth yet for this life situation nga among ginatan-aw, may it be, Father, nga mahimo kami interesado to search for more truth aron maabtan amahan nga kung mahitabo man kini sa among kinabuhi, we would be able to overcome using the truth ready to be applied in the launching pad. Kini nga mabutang amahan, gibalik na mo kanimo o giday ka na mo once again. Panalangi matagusa nagapaminaw ni ning recording o sa mga kaigsunan nga na dinhi. And as we are celebrating Mother's Day today, Father, may we give that true love for our mothers that comes from an acknowledgement of Bible doctrine and a respect towards your plan for each and every individual's life, so that we could provide a proper emotion of loving our parents on a true level, Father. Grabe, gibalik na mo kanimo pagpasalamat karon ginadaig ka namo once again. Amen. Oy, la klaro ang net karon oy. Daot ilahang net dito.
Okay. Stop na to ang